Meron kasi akong mga classmate. Oh, Grupo kasi sila eh. Papa kasi tuwing tinitingnan ko sila, nakatingin sila sa akin, tapos tumatawa sila. Tapos, Papa, meron kami isang teacher. Kapag pumapasok siya sa room namin, parang gusto ko na lang umuwi. Kasi, Papa, di ba, introvert din po ako. ay, another blessing, another blessing. Nak, mama mo. Nasa palengke pa umalis. Oh, ano ba, nag-review ka? Papa. Uy, kamusta pala yung school? Kamusta yung first week mo doon? Okay ba? Kwento ka naman. Yun nga, Papa eh. Buti nga, Papa, nagtanong ka eh. Oh, bakit? May problema ba? Kasi Papa, parang ayoko na kasi pumasok minsan. Oh, bakit naman? Ha? Parang nawawala na ako ng confidence, Papa. Bakit nga? Ano ba nangyari? May problema ba? Kasi Papa, meron kasi akong mga classmate. Oh, Grupo kasi sila eh. Papa kasi tuwing tinitingnan ko sila, nakatingin sila sa akin, tapos tumatawa sila. Parang pinagtatawanan ako, Papa, parang binubully ako, gano'n. Tapos, Papa, meron kami isang teacher. Kapag pumapasok siya sa room namin, parang gusto ko na lang umuwi. bakit? Sobrang mahigpit kasi, Papa. Sobrang strict. Tapos, Papa, sabi niya pa, wala daw kami magagawa kung ayaw namin sa kanya. Tsaka, isa talaga sa mga rules niya, ayaw niya nang maingay, ayaw niya nang magulo, tsaka ayaw niya nang hindi gumagawa ng homework sa subject niya. Minsan nga, Papa, sobrang takot ko, napatulala na lang ako sa kanya. Kaya sinitan niya ako. Sabi niya, ano daw ba nangyari sa akin? Parang hindi daw ako pinapakain dito sa bahay. So, buti pala nakausap kita, nak. Ganito kasi yan. Magkaiba na kasi yung high school sa elementary, anak. Sa elementary talaga, good foundation din yan. Pero yun nga, iba yung high school minsan. Tulad niya, iba-ibang teacher. Pero anak, alam mo, baka baka mali ka ng hinala, mali yung perspective mo sa mga action nila, pati mga gesture nila. Na kasi hindi pwedeng hindi pwedeng yung parang, hindi pwedeng parang nanguhula tayo, pero parang nanguhusga tayo sa kanila. Kasi Papa, di ba, introvert din po ako. Naku anak, yun na nga. Actually, buti nag-usap tayo ngayon about yan sa introvert. Anak, huwag mong gayahin yung ibang bata na pinangahawakan yan. Na ginagawa yung sangkalan o ginagawang defense mechanism na pag hindi nila gusto yung taong kaharap nila or ayaw nilang makasalamuha, sasabihin nila introvert sila. Alam mo ba anak, nung kapanahonan kung ganyan edad ako sa'yo, ang tawag sa akin ng nanay ko pag ganyan dungo. Pinalo pa ako ng lola mo dati. Kumakain kami sa fast food, pinapahingi lang ako ng tissue, hindi ako makalapit kasi mahiyain ako. Pinalo ako ng lola mo magmula nung tumatak sa isip ko. Tapos ngayon, introvert na siya sa generation niyo. Anak, kasi minsan yung pagiging mahiyain, hindi na match kung nagiging judgmental ka na or masyado ka na nag-overthink sa mga bagay-bagay o sa mga taong lumalapit sa'yo. Tulad nun, sabi mo, yung mga classmate mo, pag tumitingin sa'yo, nagtatawanan, parang pakiramdam mo, binubuli ka. Anak, kasi hindi tayo pwedeng basta-basta magsalita o hindi kita pwedeng basta agad kampihan na negative agad yung ginagawa nila. As long as hindi mo sila nakakausap o wala naman silang ginagawang pananakit sa'yo o pangit na bagay. Kaya mo, tuturuan kitang aralin niya na tanggalin sa isip mo yan o sa pananong mo yan introvert.
Kaya kailangan judgmental ka sa kanila. Kasi anak, baka mamaya naman maganda pala yung hangarin nila. Hindi sa teacher, anak. Hindi maganda yung nararamdaman mo. Kasi unang-una, sa'yo mismo nanggaling, ang sabi ng teacher, ang pinakaayaw niya, maingay, magulo, at hindi sumusunod, at lalo't hindi gumagawa ng homework. Ang tanong, maingay ka ba? Hindi, Papa. Magulo ka ba? Mas lalong hindi, Papa. Meron bang pinagawa siya na assignment na hindi mo ginawa? Lahat naman, Papa, ginagawa ko. O yun nga, anak. Yun yung pinakapunto ko. Yung sinasabi niya, disiplina yun at pabor ako doon bilang tatay mo. Pero wag mong i-take as parang threat. Kasi kung hindi naman ikaw, yung batang makakasagabal or makaka-hit nung ayaw niya, hindi ka dapat matakot, anak. At yung nga, nung sinabihan ka, na-tense ka, kasi nga, ang tingin mo sa kanya agad, negative. So anak, kailangan natin baguhin yan. Kailangan natin baguhin yan. Ito, share ko lang sa'yo. Ako nung elementary, aminado ako, may time na makulit ako, maingay ako, at tamad ako gumawa ng assignment. Minsan natitense din ako pag tinawag ako bigla ni teacher. Alam mo ba sa amin dati yung punishment? Yung yantok na bilog, anak. 3 palo dito na malakas. Pag yung teacher na yun ang teacher na namin, takot kami pero kailangan namin pumasok. Dahil pag hindi kami pumasok, pupuntahan yung nanay namin tsaka tatay namin. Ang lolo't lola mo, hindi ako spoiled dyan. Pag nalaman ng lolo't lola mo, na may ginawa ko sa school, doble palo pa ang mga ramdaman ko, anak. Kaya ang tumatak sa isip ko, huwag gumawa ng mali sa school. Lahat sundin ko ano sinasabi ng teacher kasi anak, walang masama sa disiplina. Hindi pwedeng mahiyain ka sa lahat ng bagay. Hindi pwedeng ma-judge mo sila dahil introvert ka. Hindi pwedeng ikaw ang masusunod sa maling akala mo, anak. Example na lang. Matanda na kami ng mama mo. Hindi na kami makalakad. Nasusunog ang bahay natin. Wala kang ibang dapat hingin ng tulong kundi kapitbahay. Sa tingin mo kung mahiyain ka, maliligtas mo kami. Siyempre hindi, di ba? Kaya yung pagiging mahiyain, hindi siya makakatulong sa buhay, sa totoo lang. Yung hiya sa ibang bagay natin ilagay yan. Iba naman kasi yung mga taong walang hiya, yung talagang makakapal na yung mukha. Ibang usapan yung anak. Pero yung nga, yung magiging mahiyain ka, to the point na nagiging down ka, nawawala yung pagiging malawak mo, anak, kinakain ka ng negative side mo. Ito ka sa gitna, ito si negative, ito si positive. Si negative, tinuturuan ka maging mahiyain, pero nagiging judgmental ka. Yung positive mo, anak, kailangan i-unlock mo yan. Kailangan i-beat mo yan. Pagpasok mo bukas, makipag-interact sa mga classmate mo. Hindi ko naman sinabi ka pala may mukha mo. Which is, pag tinignan ka nila, ngumiti sila, ngitian mo rin. Baka naman kasi gusto nilang makipag-interaction na maging kaibigan ka nila, kaya lang, hindi ka nga nila ma-approach kasi nga tahimik ka. Alam mo anak, sa totoo lang, mas lalong binubuli talaga yung mga tahimik na bata kaysa yung may pagkakapwa-tao. Kaya mas nilalagay mo yung sarili mo sa alanganin. Kung ipagpapatuloy mo yan at yayakapin mo yung salitang introvert, hindi siya makakatulong anak. At yun na nga, after mo ng high school, college ka na, ito na yung part na kailangan mo nang pumasok kahit umuulan. Ito na yung part na kailangan mo nang pumasok kahit sobrang init. Ito na yung part na sinasabi nila na waterproof ba ako? Init-proof ba ako? Bakit yung elementary walang pasok kaming college meron? Kasi anak, iniinsayo na kayo sa tunay na buhay na pupuntahan nyo. At alam ko balang araw, magkakapamilya ka. Hindi pwedeng graduate ka ng college ng introvert ka at pagdating sa trabaho mo, introvert ka pa rin. Kaya ngayon palang anak, putulin na natin yan. Huwag kang makigaya sa iba na entitled dyan sa introvert na yan, anak. Ang pagkakaiba lang namin ng lolo't lola mo,
Ako, hindi ako namamalo. Kasi masakit yung anak eh. Kung kaya ko naman disiplinahin ka at sumusunod ka naman, hindi ka naman pasaway, marunong ka naman sa gawaing bahay, bakit kita papaluin? Kaya kinakausap kita na malumanay. Kaya para sa akin, ito yung mas magandang paraan kaysa saktan kita bago ka matuto. Mapapangako mo ba sa akin na yung lahat ng sinabi ko sa iyo ngayon, susundin mo, anak? Opo, Papa. Sa sinabi niya po, parang bigla po ako nagkaroon ng boost. Di ba? Yung anak, yung sinasabi ko sa'yo. Anak, matangkad ka, maputi ka, maganda ka. Sa cellphone mo, ang dami mong kanta. Ang dami mong sayaw. Kaya di ba sabi ko sa'yo, minsan i-upload mo kasi may talent ka, anak eh. Ikaw yung bata na dapat mas lumalawak yung connection, mas dumadami yung kaibigan, at mas nakikilala. Kasi isa ka sa batang may talent. At maraming talentong bata na umasenso sa buhay kahit hindi sobrang talino, anak. Kahit walang medal. Kasi hindi lang diploma o medal ang basihan para maging success ng isang tao. Yung iba sa talent, yung iba sa skills. Meron ka ng utak, may looks ka, pero yun nga, kinakain ka ng negativities. I-unlock natin to, yung positivities mo. Bukas pagpasok mo, confident ka. Hello classmates, hello ma'am, paganda si ma'am, bless. Masipag ka naman, kaya hindi ka dapat, ang dapat matakot sa teacher na yun, yung mga tamad, hindi ikaw. Kaya kanya nasabihan na parang, pinapakain ka ba sa inyo? Kasi nga, tulala ka na eh. Hindi ako galit doon. Dahil alam mo naman na pinapakain ka namin. Pero gusto ko, itong darating na linggo, ang sasabihin sa'yo ng teacher mo, okay pala to si Amanda. Biglang magaling. Sumusunod. Mali mo, ikaw pa yung mag-role model. Diba yan? Ganyan anak. I-boost mo yung sarili mo. Pag-gising mo, mag-thank you ka. Lord, thank you po, ginising mo ako. Papasok ka sa school, magdasal ka hanggang sa nasa school ka. Lord, guide me po lahat ng classmate ko. Matapos tong araw na to na wala pong mangyayari problema at sakuna. At thank you, Lord. Binago mo ako sa pamamagitan ng pagkausap sa akin ng Papa ko. Sige na, yun lang. Basta buti ganyan. Mag-open up ka sa akin, sa mama mo. Huwag mo sasarilihin, ha? Wala, introvert na yan. Tapakan natin yan, ha? Hindi pwede introvert, ang dami yan. Eh, papa mo, hindi naman makapal mukha ang papa mo, pero yung talent, diba? Yung connection, anak. Maganda kasi nakikilala tayo sa magandang paraan eh. Sa magandang asal. Kasi magagamit mo balang araw. Bigla na lang kaming dinakalakad ng mama mo dahil magandang asal mo, may tutulong sa'yo nang hindi ka humihingi. Na hindi mo kailangan mangutang kasi may magandang asal ka. Kaya ngayon pa lang, anak, mas damihan mo yung tama kaysa sa mali. Nobody's perfect. Ang dapat lang natin gawin, umiwas ng umiwas sa kamalian. At hindi rin masama magkamali, basta sa tamang desisyon lang. Pero kung magkakamali ka na alam mo mali na tinuloy mo pa, may bad karma yun. At sana pagtapos ng pagkakamali na yun, good lesson na matutunan mo. Ha? Kailan lang. Ayos yan. Sabi ko ni mama mo, umuulan ha? Para walang payag yun. Sige na ha?